Parang sinasabi sa atin ng ating mahal na ina, sige, dumiretso ka sa anak ko, sasamahan kita sa pagdarasal sa problema mo. Basta ha, manatili ka pa rin mabuting tao sa kabila ng problema mo. Kapit lang, laban lang, huwag kang mawawala ng pananampalataya, huwag kang magagalit sa anak ko, huwag kang pasamain ng problema mo. Lumaban ka pa rin ng pata sa negosyo, sa trabaho. Tingnan mo pa rin yung mga magandang nangyayari sa buhay mo. Huwag kang madidepress. Gawin mo pa rin kung anong sinasabi sa iyo ng anak ko. Walang kadiliman. Nagkakaroon ng kadiliman kapag yung dapat magliwanag, hindi nagliliwanag. Alam po ninyo sa pamilya, hindi mawawala yung mga problema. Pero dapat, hindi na natin dinadagdagan pa. Kung may problemang nagpapadilim sa pamilya, huwag na natin mas padilimin pa. May post yung isa kong kaibigang pare. Ang post niya ay ganito, medyo nagulat ako. Pakiusap! Fed up na ako sa mga memes kay Jose Marichan in ushering in Burmans. Please, stop it. Are we more interested about his songs than the birth of our Lord Jesus Christ? Stop posting it. Besides, siya din naman ang nagsabi, hindi siya dapat ituring na Father of Christmas or Father of Christmas songs. May katwiran naman, di ba? Tapos, binabasa ko pa yung post niya, ang nakalagay pa. Ang mas importante ay ganito, that we may never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. May the Spirit of Christmas. Kanta rin yun, di ba? Naloko ako. Anyway, tayong mga Kristiyano, kung ang iniisip natin ay ang paparating na Pasko, pagsapit ng mga Burmans na ito, dapat ang unang-unang naiisip natin, ang pinakamukha nito, ng pasimula nito, ay walang iba, kundi ang ating mahal na ina. Yung September 8, pagpasok ng Burmans, yun ang isa sa dapat nating kinasasabikan, sapagkat yun talaga ang nag-a-usher in ng kapanganakan ng Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ang kapanganakan ng mahal na ina at ang kapanganakan ng anak niya ay konektado talaga. Tama, ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi galing kay Maria, pero yung pagiging tao, dahil ang Panginoon ay dumaan sa proseso ng pagiging tao, galing po kay Maria ito. In the same vein of thought, na tama ang kaligtasang hatid ni Kristo ay sa Kanya nang gagaling. Hindi mula sa kung sino mang iba, kundi kay Kristo lang talaga. Pero aminin natin na ang simula ng kaligtasang ito ay nabanaagan natin kay Maria. Sapagkat ang unang iniligtas ng anak ay ang nanay niya. Nang ang ina ay punuin niya ng grasya at iligtas sa mantsa ng pagkakasala. Therefore, kung si Kristo ay talaga namang yung tinutukoy sa Isaiah 9 verse 2, na liwanag na siyang tatanglaw sa bayang matagal nang nagulami sa kadiliman. Pwede nating sabihin na si Maria naman ang siyang bukang liwayway ng kaliwanagan na yan. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mika, sinasabi ron ang pagsilang ng isang hari ng Israel. Pero ito'y pangungunahan ng pagsilang sa kanya ng magdadalang tao sa Kanya. Ito ay konektado sa ating mabuting balita na kung iisipin po natin, parang si San Jose ang focus nito. Pero hindi, sapagkat ito ay tungkol sa pag-explain ng anghel kay San Jose na ang pagbubuntis ni Maria ay hindi kagagawan ng tao, kundi kagagawan ng Diyos upang matupad ang propesiya o ang pangako ng Diyos noon pa manguna ng pagdating ng tagapagligtas, pero pangungunahan ito ng pagdadalang tao at pagsilang ng isang birhen, at ito nga po ay ang ating mahal na ina. True enough, tama yung sabi ni Pope Paul VI. Ang sabi niya, the Virgin Mary, our mother, is the hope of all the world and the dawn of our salvation. Si Maria Ania, ang pag-asa ng mundo at ang bukang liwayway ng kaligtasan. Pag-asa ng mundo, in a sense na, tama,
hindi si Maria ang magsosolve ng lahat ng problema ng mundong ito. Lalo't higit ang problemang ibinigay sa atin noon pa man ng dyablo. Ang problema lalo't higit ng kasalanan ng kamatayan. Si Kristo ang magsosolve nito. Pero kaya nga pag-asa nang makita ng mundo si Maria, nandoon na ang buto ng kaganapan ng magiging kaligtasan ng tao. In connection with this, si Maria ang siyang bukang liwayway ng liwanag ng kaligtasan. Alam po natin kung ano ang nangyayari sa bukang liwayway. Hindi nga ba't kapag bukang liwayway, nag-aagaw ang kadiliman at kaliwanagan. Now, kung ang kaliwanagan ay sumisimbolo sa kabutihan, sa Diyos. Kung ang kadiliman ay sumisimbolo sa dyablo, sa kasamaan, pwede nating sabihin, kung si Maria ang bukang liwayway ng kaligtasan, tama ang liwanag ng bukang liwayway ay hindi pa sapat. Kasi kakaunti pa lamang yung nakikita mong sinag ng liwanag. Pero yung bukang liwayway na yan, kahit hindi pa sapat, isang assurance na yan. Malaking assurance na yan na siguradong darating ang liwanag. So kung ito'y paglalaban ng kadiliman at kaliwanagan, yung bukang liwayway ay senyales na magtatagumpay ang kaliwanagan kontra kadiliman. I could imagine nung ipapanganak pa lang si Maria, na pinuno na dati pa man ng Diyos ng kanyang grasya. The devil was like, oh, ito na. Kasi alam niya, nandun eh. Sigurado na ang pagkatalo niya. Brothers and sisters, dalawang maikli at simpleng bagay lang ang pwede nating kuning aral. Una, anuman ang kadilimang nararanasan natin ngayon sa ating buhay, let us turn to Mary na makapagbigay sa atin ng pag-asa. Tama yung sinasabi ng ibang sekta, ang Diyos at hindi si Maria ang source ng grasya. Tama yung sinasabi rin ng ibang sekta na bakit pupunta pa kayo kay Maria, pwede naman kayong dumiretso sa Diyos na. Pero wala naman ding mawawala, bagkus ay may mas magtatagdag pa nga. Kung habang tayo humihingi at naghihintay ng grasya sa anak, kasama natin ang kanyang ina. Yes, hindi didiktahan ng ina ang kanyang anak sapagkat ang ina ay tao lamang. Diyos pa rin ang anak niya. Pero tulad ng eksena sa kasalan sa Kana, ito ay ilalapit ng ina sa anak niya na para bang, anak, wala na silang alak. Di ba yun ang sinabi ng mahal na ina sa kasalan sa Kana? Hindi naman siya nagdikte. Hindi naman niya sinabi kay Kristo, anak, bigyan mo sila ng alak. Gumawa ka ng himala, gumawa ka ng milagro. Hindi rin siya nagreklamo. Inilapit lang niya, anak, wala na silang anak. Alam naman niya na alam din ng kanyang anak. Pero iba yung inilapit ng nanay sa anak. Pwede rin mangyari na tayo nagdarasal para sa ating mga problema. Nandoon ang mahal na ina, ilalapit sa anak niya, anak, may problema sa negosyo yan. Anak, may problema sa trabaho yan. Anak, may problema sa pamilya yan. Anak, may sakit yan. Again, alam yun ng anak. Pero lahat ng mga nagmamahal dito sa kanilang ina, I think would all agree with me. Iba pa rin yung alam na natin, pero in a loving voice, in a humble heart, ay inilalapit pa no less than ng ating mga nanay sa atin. Mas pagtutuunan natin yon ng pansin. Sana, ano man yung nararanasan nating problema, tama na tayo dumiretso sa Diyos. Pero wala ding mawawala. Madadagdagan pa nga kung tayo ay pasasama sa pagdarasal sa ating mahal na ina. Basta, gawin lamang din natin yung sinabi ni Maria sa kasalan sa Kana. Ang sabi niya sa mga tagapaghanda ng tubig na gagawing alak, gawin ninyo kung ano man ang sabihin niya sa inyo. In other words, parang sinasabi sa atin ng ating mahal na ina, sige, dumiretso ka sa anak ko, sasamahan kita sa pagdarasal sa problema mo. Basta ha, manatili ka pa rin mabuting tao sa kabila ng problema mo. Kapit lang, laban lang, huwag kang mawawala ng pananampalataya, huwag kang magagalit sa anak ko.
Huwag kang pasamain ng problema mo. Lumaban ka pa rin ng pata sa negosyo, sa trabaho. Tingnan mo pa rin yung mga magandang nangyayari sa buhay mo. Huwag kang madidepress. Gawin mo pa rin kung ano ang sinasabi sa iyo ng anak ko. At maniwala ka, mas didinggin niya ang panalangin mo. So that's the first one. The second thing will be this. Ang challenge ng pagdiriwang ay katulad ng mahal na ina, maging bukang liwayway din tayo ng kabutihan o ng kaliwanagan sa iba. Yung pagtatrabaho mo, hindi naman ito kasiguraduhan na ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo ay maibibigay mo. Pero yung nagsisikap ka, nagninegosyo, nagtatrabaho, yung araw ginagawa mong gabi at yung gabi ginagawa mong araw, makapagbibigay yon ng bukang liwayway ng pag-asa sa mga anak mo. Makapagtatapos ako ng pag-aaral kasi talagang ginagapang ng nanay at tatay ko yung kinabukasan ko. Yun bang kahit hirap sa pagtatrabaho at pagnenegosyo ang iyong mga mahal sa buhay, lalo tigit ang iyong mga magulang, pero nakikita ka nilang nag-aaral ng mabuti. Nagmamahalan kayong mga magkakapatid. Kahit minsan mainit ang ulo nila, hindi mo sila sinasagot, nandun ang respeto mo para sa kanila. Naku, nakapagbibigay ng bukang liwayway yon ng pag-asa sa iyong mga magulang na hindi pala nasasayang ang kanilang mga pagsisikap sa buhay. Alam po ninyo sa pamilya, hindi mawawala yung mga problema. Pero dapat, hindi na natin dinadagdagan pa. Kung may problemang nagpapadilim sa pamilya, huwag na natin mas padilimin pa. Kailan ba ako may nakausap na namatayan ng asawa, namatayan ng ama? So, mister yung namatay, tatay yung namatay. Sabi ko, okay ito ha, kakayanin niyo ito, maniwala ko kayo. Kaya lang, huwag niyo nang dadagdagan ha. Mrs., magpakatatag ka. Kailangan ka ng mga anak nyo. Kayong magkakapatid, ha? Magmahalan kayo. O hindi pa kayo nagkakapamilya, bago magkapamilya, isipin muna, yung bunso mong kapatid, nakapagtapos na ba? Huwag kayong sasagot sa nanay niyo. Madilim na eh. Madilim na yung kalagayan ng pamilya nyo ngayon. Huwag nyo nang padilimin pa. Yun ang challenge. Huwag na nating padilimin ang kadilimang nararanasan ng mundong ginagalawan natin, lalo tigit ng mundo natin sa pamilya natin. Meron tayong kakayanan na gawin ito sapagkat meron tayong spark of light. Tayo yung mga anak ng kaliwanagan. We are children of light, tandaan po natin yan. Hindi tayo masama, hindi tayo pasaway. Yung mga kasamaang nagagawa natin, ito ay hindi ang naturalesa natin. Mabuting tao ka, mabuting asawa ka. Hindi ka naman magugustuhan dati, lalong-lalo na ng asawa mo, kung hindi ka mabuti. Nagloko ka lang. So nagloko, hindi ka talaga loko. Hindi ka talaga pasaway na anak. Hindi ka pinanganak ng magulang mo na sumasagot na sa kanya. Adorable ka. Apple of the eyes ka nila. Kung bakit sa impluensya ng mga kabarkada mo, kung bakit ganyan ang naging asal mo, hindi ka ganyan eh. Hindi ka anak ng kadiliman. Anak tayong lahat ng kaliwanagan. So kung gugustuhin lamang nating magliwanag at maka-inspire ng iba, lalo tigit ng ating pamilya, kaya eh. Kaya. Tandaan po natin na kahit sa science, ang explanation as regards darkness ay the absence of light. Ang realidad para sa science ay light. So walang kadiliman. Nagkakaroon ng kadiliman kapag yung dapat magliwanag, hindi nagliliwanag. Ganon din sa pamilya. Nagkakaroon ng kadiliman sa mundo at sa pamilya kung ikaw na dapat pinaiiral mo yung kabutihan mo, yung kung ano man yung magagawa mong mabuti sa kapwa mo, lalo tigit para sa mga mahal mo, ay hindi mo ginagawa. At ang mas pinaiiral mo ay ang impluensya ng kadiliman o ng dyablo sa iyo. Huwag sanang ganon. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa, ang makakita at makaramdam tayo ng pag-asa, una mula sa mahal na ina, na mas diringkin ng Diyos ang ating mga hinihiling sa Kanya. Lalo pat gagawin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At pangalawa, ang maging source din tayo ng pag-asa ng ating kapwa. And I assure you, hindi sasayangin ng Panginoon ang ating pagbibigay ng pag-asa sa iba at hindi mauuwi sa wala ang paghingi natin ng pag-asa, ang pag-asa natin sa Kanya.